Ang bihira. Ay blood na ako eh. Malinaw na nga eh. Na hindi maganda yung epekto nito eh sa mga bata eh. Alam niyo ba yung mga bata meron na sa wallet nila o sa bulsa nila nandun na yung mga birth certificate nila. At kapag nakagawa sila ng mas, pinakikita na nila yon na hindi sila pwede ikulong. Usap-usapan na nakakasakit ng loob ng mga magulang na pinuntahan po namin doon sa Tacloban. Mga magulang po ito na biktima po ang kanilang mga anak ng isang masasawag po nating hindi ko alam kung anong pwedeng itawag dito eh. Hindi naman kasi mga bata na ito. Yung kanilang gawa eh hindi na gawain ng bata yon. Nagdadalamhati po ang mga magulang na ito sapagkat ang dating sa kanila ay ipinamumuka pa sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Yaang Juvenile Justice and Welfare Law na kailangan pang ipaliwanag sa kanila dahil hindi daw nila naiintindihan yung batas. Kaya sila ay nagdadalamhati at humihingi ng hustisya. Gusto ko lamang pong ipaalam sa ating mga kababayan na batid po ng mga magulang yung batas na yan. Hindi po sila nagdadalamhati ng walang pagkakaintindi dun sa batas. Malinaw po sa kanila. Hindi po kailangang ulit-ulitin sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Kaya po sila ay nagdadalamhati. Naintindihan po nila. Malinaw na malinaw po na yung mga salarin ay may edad ng 15 at yung isa ay 14. Malinaw po sa batas yon na 15 pababa ay walang criminal liability. Malinaw po yun. At 15 pataas naman, yun po ay pagdidesisyonan pa ng prosecution kung merong discernment. Ibig sabihin, kailangan pang patunayan kung alam nila yung ginawa nila para sila po ay managot. Naiintindihan po yun ng mga magulang, ng mga bata. Ang ikinasasakit po ng loob nila, yung kanilang mga anak, meron po dyan yung masakit dahil napakabuting mga bata. May tinamaan ng bala sa tagiliran na tumagos sa puso. Merong tagus-tagusan na tumama sa puso. Meron ding tinamaan sa tagiliran, may tinamaan sa paa, may tinamaan sa braso. Napakadami pong sugatan. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ng mga eksperto na hindi naiintindihan ng mga magulang yung batas. Malinaw Ito po, ang sabi, higit sa 15 taon, ngunit mababa sa 18 taong gulang, ang mga bata sa edad na ito ay ipinalalagay na walang pananagutang kriminal. Gayunpaman, kung mapatunayan ng prosecution na ang bata ay kumilos ng may discernment, ito po yung alam na niya yung ginagawa niya, maaari siyang managot sa batas at isailalim sa kasalukuyang proseso ng hukuman. Yan po yung 15 pataas. Yung pong 15 pababa ay wala po talagang criminal liability. Ito po yung kinasasama ng loob ng mga magulang. Bakit ang pinapaboran ay yung mga
Hindi ko talagang matawag eh. Hindi ko maatim na matawag tong mga batang ito eh. Nasasabihin mong bata, makakapag-isip ka. Nanggaling kami doon sa paaralan. Kung paano nila pinlano, kung paano, ang hirap po ipaliwanag eh. Alam nyo, sa totoo lang, hindi yung gagawayan ng isang bata, yung makapagplano ka ng ganun. Kung saan ka papasok, kung kailan mo isusuot. Nagpalit pa ng damit, nagpalit ng... Hindi ko talaga matanggap po eh. Nagtakip ng muka, nagsuot ng sombrero, kung saan yung papuputukan, kung paano siya papasok, kung kailan siya umi-strategy pa, pumutok sa pintuan, dahil nakasara yung pintuan, umikot, pumunta sa bintana, pinutukan na naman niya yung nandun sa loob. Hindi ho gagawin ng bata yun, yung ganong klase. Kung paano siya tatakas. Hindi ko maatim na meron tayong mga tinatawag na profesional na sinasabi ng mga eksperto na ituturing yung mga bata itong mga ito. Kailangan yung pag-isipan yung mga pinaglalaban ninyo. Kailangan yung pag-isipang mabuti. Pag-aralang mabuti yung mga ipinaglalaban nyo. Hindi ko naman sinasabi na puro kulong eh. Hindi naman yun eh. Hustisya ang sinasabi ko. At magkaroon ng tinatawag na deterrent, pagpipigil. Kailangan tayo magkaroon ng batas na itong batas na ito ay maamendahan natin at ibaba natin. Yang 15 pababa na yan, dapat yan kung gusto ninyo sana ako talaga 10 years old eh. Pero para lang matuloy ito, pwede na sa 12 dahil yun ang gusto ng Pangulo. Huwag na natin kontrahin to. Kailangan, sinasabi nyo pa, hindi kasi naiintindihan ng mga bata, yung batas. Aba, ay pambihira. Talagang hindi ko na talaga maintindihan. Sa totoo lang, nakakalbo na ako eh. Sa kakaganon ng buhok ko dahil hindi ko naiintindihan ang punto ninyo. Kayong mga eksperto na sinasabi ninyo. Hindi ko kayo naiintindihan na. Malinaw na nga eh. Na hindi maganda yung epekto nito sa mga bata eh. Alam niyo ba yung mga bata meron na sa wallet nila o sa bulsa nila nandun na yung mga birth certificate nila. At kapag nakagawa sila ng mas, pinakikita na nila yon na hindi sila pwede ikulong. Ang bihira. Kaya kabaliktaran. Dahil si Bibi muna magsalita ho kasi high blood na ako eh. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa mainit pa rin nga pinag-uusapan itong nangyaring pamamaril doon sa loob ng eskwelahan doon sa Tacloban City no, na kung saan ay na-high blood na itong si Senator Robin Padilla dito sa mga ibang mga tao na nagpakilalang eksperto ko no, pero tila bagay yung mga gumawa ng mali na mga minors yung kanilang pinapanigan no mga kababayan. Hindi po nila inisip kung paano po yung pamilya ng mga biktima na mga minor de edad din na yung sigaw ngayon ay hostisya mga kabayan dahil yung 14 years old nga na bumaril at nakapatay ay wala pong liability mga kabayan according dito nga sa batas na ito itong Juvenile Justice Act na ipinasa or ginawa ni Kiko Pangilinan no. At ngayon si Senator Robin Padilla ay talagang porsigido no. Isa sa mga nagporsige na ma-amend baguhin itong batas na ito at ibaba yung age of criminal liability hanggang 10 years old no kung siya lang po yung masusunod. Nais ni Senator Robin Padilla na hanggang 10 years old mga kababayan. Pero sa dami ng mga nagngaw-ngaw na mga kumukontra ay payag na rin si Senator Robin Padilla na kahit hanggang 12 years old no, pwede nang kasuhan at mapakulong itong mga minor de edad na makagawa ng karumal-dumal na krimen no, kagaya nito mga kababayan. Na hindi po sana maging excuse no ng mga minor de edad na ito na kahit po sila ay minor, alam nila na mga minor sila at alam nila yung batas na ito dahil nakikita natin na may plano talaga sila doon no, at alam nila, inaral nila yung batas
batas na ito na hindi sila hindi nila mapanagutan yung krimen na gagawin nila. At ramdam ko dito yung frustration ni Senator Robin Padilla kasi siya mismo nakausap niya yung kamag-anak, yung pamilya ng mga biktimang minor de edad at nagpunta siya doon sa crime scene, no, doon sa school kung saan mismo paputok itong mga minor de edad na mga kriminal at sinabi niya na may plano talaga, no, alam nila kung anong gagawin nila from planning, tapos nagpalit pa ng damit, nagtakip ng mukha at hindi lang daw po random yung kailang pagpaputok, mga kabayan, talagang intended, no, dahil nga ay nagsarado yung mga estudyante doon sa loob ng paaralan. Yung ginawa nila ay nag-cover sila, no, sinarado nila, nilak yung pinto at hindi nakapasok yung mga gunmen ng mga estudyante ng mga minor din. Ay yung ginawa nila, umikot doon sa kabilang side, sa likod, at doon sa bintana pinagpuputukan yung mga bata na sa loob, mga kababayan. Kaya ito yung dahilan kung bakit ang daming mga kabataan na nasugatan, no, dito sa pamamaril na ito. Hindi po ito random lang na pagpaputok, ito ay planado talaga, with the intention talaga nilang pumatay, mga kababayan. At dito po sinasabi nila na dahil daw sa bullying nagawa nila yun, mga kababayan, although hindi po natin yan tinotolerate, no, yung bullying sa mga estudyante at kahit sino man, no, hindi po maganda yung pambubuli sa kapwa, no, pero hindi po ito magiging rason na talagang kung sino-sino na lang yung kanilang babarilin. Ang daming mga inosenteng buhay ang nawala, no, ang daming mga kabataan ang nasugatan dahil dito sa pinaggagawa nila at kailangan po talaga nilang mapanagot or kailangan nilang managot dito sa krimen na kailang ginagawa, mga kababayan. At para po sa aking personal na opinion dito po kay Kiko Pangilinan, no, at kay Risa Ontiveros at sa mga kasama lang senador, maging dito sa lower house sa mga congressman, no, mga kababayan, ay sana kumilos na po sila, amindahan na nila itong batas na ito na palpak, no, na dapat mapanagot yung mga minor de edad na kapag gumawa ng mga mali kagaya nito, mga kababayan, kasi yung buhay ng tao ay hindi na po maibalik, no. Hindi na po nila kayang baguhin yan, mga kababayan, kahit sabihin nilang i-counseling nila yung bata na nakapatay o nakagawa ng karumal-dumal na krimen, ay hindi na po nila mabalik yung kanilang binaril or sinaksa kung ano man yung kanilang pinagagawa, mga kababayan. Hindi po ito basta-bastang maliit na bagay lang, buhay po yung kanilang kinuha, mga kababayan. So sana ay magising na po itong si Kiko Pangilinan at sila Risa Ontiveros. Maging itong sila Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo na kung saan noon na hindi pa po sila senador ay sobrang ingay dito, no, binabatikos nila itong batas ni Kiko Pangilinan. So sana ngayon magpakitang gilas na po sila, hindi puro ngaw-ngaw lang, no. Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, kayo na po mismo rin, tulungan nyo si Senator Robin Padilla na iaminda or maamindahan itong batas ni Kiko Pangilinan na Juvenile Justice Act, na hindi na po talaga natatakot na gumawa ng mali itong mga kabataan dahil alam nila yung batas na ito na hindi po sila pwedeng ikulong dahil dito nga kasi minor pa sila. So sana po, no, yung mga congressman at mga senator ay sana ay kumilos na po sila, no, pagtulungan nila itong maamindahan na itong batas na ito kasi kanina nga lang po, mga kababayan, ay may dalawang estudyante na naman minor de edad ang nahulihan ng baril at kutsilyo doon po sa Apari, Cagayan, mga kababayan. So ilang mga buhay pa kaya yung mawawala dito kung hahayaan lang nila itong batas ni Kiko Pangilinan na gumagana hanggang sa kung kailan, mga kababayan, no? Kaya dapat mabago na ito, palitan na, ibaba yung mga age of criminal liability ng mga estudyante para matakot na sila at hindi na po sila gumawa ng hindi maganda dahil alam nilang makukulong sila dito, mga kababayan. At itong rason nila na walang facility, no, walang pasilidad, walang kulungan para sa mga minor de edad, ang dali-dali lang naman yan, mga kababayan, no? Di magpagawa sila ng mga kulungan para dito sa mga kabataan, sa mga minor de edad na nakagawa ng krimen, no? Para hindi po sila mahalo or kung yun yung dahilan nila na bawal ihalo doon sa mga matatandang nakakulong, gumawa sila ng mga kulungan para sa mga minor de edad, no, para magsama-sama sila doon mga kriminal na mga minor de edad, mga kababayan, no. So para wala na pong excuse, no, gumawa ang laki-laki ng budget ng gobyerno ng mga pinagnanakaw ng mga kawatan na politiko, dito nila ibuhos yan sa paggawa ng mga kulungan, no, para sa mga minor de edad. At kung kailangan nila ng korte para sa mga bata, sa mga minor de edad na mga nakagawa ng mali, ng mga krimen, ay di mag-create sila ng korte para sa mga minor de edad dito sa mga juvenile crimes na ito, no. So ang dali-dali lang naman yan, mga kababayan, kung gustuhin talaga, no. Sana hindi masayang yung buhay na nawala, no, dito sa mga estudyante ng San Jose National High School. Ito na sana yung magsisilbing rason para magising sa katotohanan itong mga politiko natin, mga congressman at senators, lalong-lalo na dito sa author ng Juvenile Justice Act na si Kiko Pangilinan, no. Wag na po siyang magdadahilan, na pati si Risa Ontiveros kung gusto talaga nila ng accountability, kasi talagang ang galing nila magsalita pagsalitang accountability, no, mga kababayan. Ito po yung panawagan ng mga magulang doon sa mga
bantay ng mga minor de edad na ito, no, na accountability or justice, no, kailangan mapanagot or talagang magdusa sila doon sa krimen na kailang ginagawa. Hindi po sapat yung intervention lang ng DSWD, hindi sapat na hanggang counseling lang po sila, hanggang mabago yung utak nila ay hindi na po nila magagawang ibalik yung buhay ng mga kabataan na pinagbabaril nila, mga kababayan. Yun po yung real talk dito, no. Wala pong kwenta yung counseling at intervention, no, ng DSWD dahil hindi na po nila talaga maibalik yung buhay na kinuha nila, mga kababayan. So pwede siguro i-undergo sila ng counseling at intervention kung ano pa mga programs ng DSWD, pero kailangan mo na nilang makulong, no, pagsilbihan nila yung krimen na ginawa nila. So tama yung sinabi ni Senator Robin Padilla, agree po ako sa kanya na pwede itong ganito intervention ng DSWD, counseling sila, pero kailangan pa rin nilang makulong muna, mga kababayan, no. Pagsilbihan mo nila, managot mo na sila doon sa krimen na ginawa nila, at saka na pag makalaya sila, saka na itong DSWD, no, i-counseling nila itong mga kabataan na ito para mabago yung isip nila kung ano man yung takbo ng mga utak ng mga batang ito, no. At for sure hindi na po ito mga minor kapag nakalabas ng kulungan, pag na-serve nila yung sentence doon sa kailang crime, no, mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito, mga kababayan, no, na high blood po itong si Senator Robin Padilla dito sa mga eksperto ko, no, na hindi nila intindihan yung ginawa ng mga krimen na ito ng mga bata, no, mga kababayan. At itong si Senator Robin Padilla, ramdam niya talaga yung sakit na naramdaman ng mga parents, at lalong-lalo na nandun siya talaga, no, at pati yung crime scene pinuntahan niya, tinignan niya, mga kababayan, at hindi na po siguro ma-imagine, no, kung paano yung struggle, no, yung mga naramdaman ng mga estudyanteng nasa loob ng room nila na nagtago sila, pero talagang walang habas na pamamaril pa rin yung ginawa sa kanila dito, mga kababayan. So karapat dapat lang na makulong, no, hindi lang yung isa, yung 15 years old, kasi meron na pong kaso na multiple murder, dapat itong isa rin na 14 years old, mga kababayan, kailangan din po itong talagang makulong, no, or ikulong dahil doon sa kanyang ginawang hindi naman po normal na ito, hindi po ito magagawa ng mga ordinaryong mga kabataan, no, mga kababayan. At syempre sa mga magulang, kailangan din po nila talaga yung kanilang mga anak bantayan at disiplinahin, no, ituro sa kanila yung mga hindi dapat nilang gawin, mga kababayan. At syempre yung DepEd, yung school ay maghigpit na, no, dito sa mga kabataan na ito, kasi kagaya sa Cagayan kanina, no, na merong nahulihan ng baril at patalim or kutsilyo. So sana hindi na po maulit ito at wala na pong buhay pang masayang dahil dito, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.